Hey guys, welcome to my channel. So today, re-reviewin natin, babalikan natin yung Versa Thunder 380. So lahat na makita ng barrel, board safety check prior to filming para mabilis tayo. So ito yung aking Versa Thunder 380. Pero a long time ago, naka-encounter na ako ng Versa Thunder nung bumili yung kaibigan ko dati ng barrel. Ito yung gustong-gusto niya talaga. Versa Thunder. Tapos yan ang yan nag-iisa niyang barrel. Yan din ang kanyang pang home defense. No, nandito siya sa Texas. Sabi ko nga to. Anyway, so kahapon nung nag-live stream ako, may nagtanong kung ano masasabi ko sa sa Versa Thunder 380. Hindi ko lang masabi na I hate this gun before, no? Bakit? Kasi ang number one complaint ko rito is malakas ang recoil. Siguro meron akong preconceived idea na dapat pagka full metal, dapat mas mahina ang recoil kasi parang pares lang siya ng recoil nitong Ruger LCP 380 which is mas maliit tapos polymer pa yung ilalim, no? Mas maliit tapos polymer pa yung ilalim. Kaya nainis ako dito kaya hindi ko siya nire-recommend no? Pero nagkaroon ako realization kahapon, no? Sakto doon sa nag-comment. Nakalimutan ko na yung pangalan. Sabi niya, sir, kasi ano yan eh. Fixed barrel design. Oo nga, no? Na-realize ko, oo nga pala. Fixed barrel design ng ang Versa Thunder 380. No? Hindi siya Browning design na tilting barrel. So, etong barrel na to, naka-fix yan sa frame. Okay? Na hindi natin pwedeng mapakita. Unlike yung mga modern na pistols ngayon, naka-pattern sa John Browning design na tilting barrel. Ito, kita nyo? Hindi yan fix, oh. Tilting barrel. So, ang galing ni John Browning. Naisip niya yun na hindi dapat i-fix para makatulong sa recoil. No, yan, tilting yan. Pati yung 1911, tilting barrel de. Ibig sabihin, hindi naka-fix. Floating barrel pa nga tawag nila eh. No, yan, no, hindi siya, empty tayo. Hindi siya fix. As compared to dito, fixed barrel. Anyway, hindi natin, pwedeng ipakita. Teka. Pwede ba? Teka, tingnan ko kung kalimutan ko na paano to yan. Basta, yan, siya. Yan, basta ito, fix to. Okay, so, na-realize ko kagabi, tama, every firearm is different. Hindi mo pwedeng hanapin yung characteristic niya dun sa isa. So, having said that, okay, nawala na yung yung pangit na image para sa akin ng Versa Thunder 380. Okay? So, don't expect na maganda tong range gun. Yun na lang maganda sabihin doon. Okay? Hindi ko siya nire-recommend as a range gun. Kasi nga, malakas ang recoil niya. Mas yung felt recoil niya, kaparehas nito. Imagine mo, mas malito, tapos polymer, parehas. Kasi ito, na-tune ko na to eh. Nagpalit ako ng recoil spring nito eh. Kaya, manageable. Actually, merong isang footage ako na range time sa Hotwell shooting range. First shot ko, bullseye agad eh. 5 yards. No? Na-tune ko na to. Okay. Ang problema ko dito sa Versa Thunder, I think bihira ang nagbebenta ng spring. Bihira ang nagbebenta ng spring ng Versa Thunder. Sandali nga, tingnan ko nga para gusto ko talaga mapakita sa inyo eh. Yan, ito. Ito ang gusto kong sabihin. Okay? Naka-fix yung barrel. Kaya nga naman pala. No?
Kaya mas malakas yung felt recoil niya kasi yung kamay mo kumbaga ang shock absorber eh. Unlike mga tilting barrel design, meron pang gumagalaw-galaw dyan. Kaya nababawasan yung recoil. Ito, kamay mo ang shock absorber. Pero may positive naman to, no? Mas accurate daw ang mga fixed barrel design. Kasi nga, konti yung gumagalaw. Yung barrel, hindi siya gumagalaw. All throughout, straight siya. So, once na pumutok yung cartridge, dire-diretso, hindi gagalaw to. So, yun ang trade-off. Mas accurate siya dahil fixed barrel as compared sa mga tilting barrel design or floating barrel. Which majority ng mga polymer ay ganun ang design. Meron ako yung high point. Yung high point, fixed barrel design yun eh. Blowback design yun eh. Similar with this. Okay? So, I think, ang hirap kasi, minsan, nakakatakot din kasi mag-mod ng barrel, lalo na yung spring. Baka mamaya kagaling-galing at hindi nagja-jam, tapos pag pinakailaman mo, lalo mag-jam. Kaya, siguro, I'll just keep it as is. Hindi ko na pakikialaman yung spring nito. No, baka lang kasi masyadong malambot. Pero, yan, reliable naman kasi. At least napakita ko sa inyo ano ibig sabihin ng fixed barrel design. So, sabi ko nga, bibisitahin, re-revisit natin tong Versa Thunder 380. So, sa pagkakaalam ko ay nawala sa Pilipinas ang Versa Thunder. Dali. At bumalik na uli. So siguro that's the reason kaya may mga nagtatanong. No? Dali, babalik ko lang ha. Yan. Bilis lang naman siya ibalik. Okay. Tag dito. Okay. Bakit gusto mong bumili ng Versa Thunder 380? Kasi, ka-look-alike niya yung Walther PPK na majority sa atin na ordinaryong nilalang ay hindi makakabili kasi napakamahal ng Walther PPK. So, this is the next best thing. Kasi kamukha niya, no? Tapos 380 din. Pattern na talaga yung design niya. Okay? Tapos, yun nga, no? Having a fixed barrel design, accurate siya. Tapos, all metal, although yung lower part niya, yung receiver niya is alloy, probably alloy. So, syempre, mas durable, syempre, mas tumatagal ang all metal kumpara sa mga polymer, 'di ba? Plus, may flex ang polymer, may flexion lower. Kaya nga 'di ba may problema yung SIG P320. Mamaya pag may time pa ako, gagawa pa ako ng video dun sa SIG P320. May flex yan. Pag ginamitan nyo ng high speed camera, pag pumuputok, may nagsishake pa yung polymer. As compared sa all metal, may iwasan yung ganon. Yung play, yung slide to freight na fit, mas tight ang tolerance pag metal sa taas, metal sa baba. Walang ganong kalog, yun ang gusto kong sabihin. Okay? So na-mention ko rin na dahil fixed barrel design siya, gusto ko sana threaded barrel. Tapos sabi, may threaded barrel sir. Yeah, meron. Kaso yung threaded barrel version ng Versa Thunder 380, ganito rin ang sight, low profile yung sight, ang baba, hindi siya pang suppressor height. Tapos naghahanap ako ng aftermarket, ang hirap maghanap ng aftermarket na sights. Ako magpapalit, wala akong makita. Maski dito sa US, wala akong makita. So, I don't know. So, baka in the future, ganun na lang bilhin ko kahit mababa yung sight, basta threaded. Kasi maganda isuppress pagka naka-fixed barrel ka. I'm sure hindi mo na kailangan ng booster yung kinakabit dito. Kasi nga, naka-fix na yung barrel direct thread na yon, direct thread.
pag ikaw, kunyari, yung mga modern firearms na ganito, at kakabitan mo na sa preso, kunyari, threaded na, may kakabit ka pa isang device, no? Booster device ba yon, para hindi ka mag-jam or para mag-cycle yung barrel mo. Anyway, yan. Wala, yan ha. Okay, wala. Okay, tapos ito pa, sa murang halaga and lumang technology, matagal na to matagal na yung ganitong design. Ito yung barrel na merong decocker. So, bihira, ayan, nakacock siya, di ba? Ayan, decocker. Tapos, kanina pinaglalaro ko, no, yung safety. So, pag nakaganyan siya, nakakover ang safety. Nakakover yung safety. Wala, patay ang trigger. Pag nakaganyan, nakalabas ang red. Kita nyo ba yung red? Ayan, active siya. Pero syempre, silipin nga. Wala, hindi ako naglagay kanina. Ayan, double action. So, ibig sabihin, pwede ka mag-carry ng single action, double action without looking online. Versa SA. Single action ba ito? Ano yung SA? Single action ba ito? Imported, blah blah blah. Anyway, itong slide na to, pinalitan ko na yata to ibang slide na to. Na nagawan ko to ng video. So, kunyari, nag-chamber ka, no? Kinasa mo, nag-chamber ka, tapos ide-decock mo. So, loaded yan, tapos naka-safety ka nito. Kasi patay ang patay ang trigger. Okay? So, carry, tapos emergency, i-flip mo lang to para mag-double action ka. Ganon. Or, nakaganyan ka, nag-carry ka, tapos emergency, hindi. Ganon nga. I-flip mo yan, no? Tapos naka-chamber ka na, di ba? Double action pinakita ko. Pwede mo i-single action, i-cock mo yung hammer. So, naka-chamber ka, di ba? Na-gets nyo ba? Medyo, pasensya na kung naguluhan kayo. So, ibig sabihin, pwede ka mag-carry ng naka-lock, naka-load and lock. Tapos, naka-load and hammer down. Naka-hammer down. Ulit. Huwag nga tayo maglagay ng magazine. Ulit. Nagkasaka, loaded. Sabi mo, okay, may bala dito sa chamber. So, ibababa ko lang yung hammer. Although narinig nyo, nakita nyo na humampas yung hammer, hindi po yan tumama sa firing pin. Kita nyo, may gap. Kasi, dali nga. Yun po yung hammer. Tapos ito yung, sana makita ba ng ilaw? Ito po yung parang firing pin block. Hinaharangan niya yung firing pin. Ayan o, kita nyo ba? Yan. Naka-off yung firing pin, ready to fire. Ito yung firing pin block. So, pagka talagang tatamaan yan, lalapat yan. Pero pag naka-safety, ang laki ng gap. Hindi niya tatamaan yung firing pin. Anyway, so, ganun na nga. Paano ba yan? Yan, patay. So, ano pa ba? Advantage. Bakit kailangan mo ng 380? Ba't gusto nila ang Bersa Thunder 380? Yun nga, no? All metal. Steel yung taas. Alloy yung baba. Metal pa rin yan. Tapos, extended ang beaver tail. Gusto ko yan. Extended ang beaver tail. Doon sa mga baguhan, no? Ang beaver tail, makakatulong yan sa recoil. Kasi pag wala niyan, aangat yung muzzle. At least yan, meron kang support para hindi ganong umangat. Tapos, single stock lang siya. Reliable ang single stock, guys. Although, mababa ang capacity niya, reliable naman. Kasi, what can go wrong? Diretso lang ang bala, 'di ba? Hindi maliit yung chance na hindi siya mag-jam.
Yun ang gusto ko sabihin. Tapos yun nga, meron kang Walther PPK clone sa murang halaga. Tapos proven na. Proven na to. Ang tagal na ng Versa Thunder 380. Matagal na siya sa market. And isa siguro sa ilalagay ko ng advantage, no? Para maiba ka na sabi ko, ano bang baril ko ang made in Argentina? Ito lang naman ang ito lang siguro ang baril ko na made in Argentina. Ayan. Argentina. 'Di ba? Tapos yun nga, all metal, madaling gawin ng gunsmith kung may gunsmith ka, pero out of the box, ready to go na to eh. Wala akong nakikita ito, no. Aftermarket parts, usually grips lang ang pinapalitan. Ito lang grip, may rubber grip, yun lang. Wala ka na ibang papalitan dito eh. No? So, yun, kung gusto nyo, one and done, ibig sabihin, isa lang ang bibilin mo, tapos wala ka nang papakialaman, yan, siguro. And having an alloy frame pala, dadagdag ko, medyo magaan naman siya as compared sa mga 1911 na super bigat. Plus 380 lang siya. Tapos single stock pa. So magaan din i-carry. Marami akong kilala na nagki-carry nito. Yan. So yun nga no. Sabi ko balikan lang natin yung Versa Thunder 380. Gusto ko na siya. Okay, gusto na. Naintindihan ko na. Ibig sabihin, nainis nga kasi ako before bakit malakas yung recoil. Pero may mga bagay na may trade-off. Pwede mong masacrifice yung recoil na yun. Makukuha ka naman ng positive like mas accurate, 'di ba? Yung sa accuracy department. And sa recoil siguro proper grip, and I don't know kung palitan ko ng ng rubber grips, no? Baka mas makatulong lalo sa recoil. And siguro sa technique din. Ayan, guys. So balita ko, bumalik na ang Versa Thunder 380 sa Pilipinas. Walang halong bias, no? Walang wala na akong makitang negative dito sa baril na to. More on preference na lang. Pero pag makakuha kayo ng brand new, tapos stainless pa yung design, mukha talaga siyang Walther PPK sa malayo. Yan. Paborito din pala to ng mga mga newbies, mga bago sa barel at mga babae, mga young shooters kasi 380 lang siya eh. Hindi siya ganun kalakas kasi lakas ng 45 at 9mm tsaka 40, di ba? 380 lang, maliit lang ang bala. Hindi siya ganun ka-intimidating. Yan. Hindi siya ganun ka-intimidating. So, yan guys. Versa Thunder 380. Huwag nyo na intayin na mawala uli. No? Grab one. Kung makakita kayo ng magandang deal. Kasi, yun, nasabi ko na yung mga positives. And having owned one and having shot one na a long time ago, eto, personally, i-recommend ko. No? So, kung nag-enjoy kayo sa video na to, please click like and subscribe and thanks for watching. Bye!